Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang Senate panel naniniwala na malakas ang kaso nito laban sa mga opisyal ng Pharmaly. DOJ tiniyak na hindi magkakaroon ng mandatory vaccination hanggang walang batas na naipapasa para dito. Halos 400,000 doses ng Pfizer vaccine tumating sa Pilipinas. Gobyerno naglabas ng mga panibagong patakaran para sa mga dine-out. Ang limitasyon naman ng COMELEC sa bilang po ng mga tao na pwedeng makasama sa filing ng COC hindi applicable kay Pangulong Duterte ayon sa PSG. At 339 na karagdagang Delta cases na itala po ng DOH. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Huwebes mga kabrigada, September 30, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Mga kabrigada, kumpiyansa po ang Senate Blue Ribbon Committee na malakas ang kaso nito laban sa mga executives ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation at sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng mga anomalya umano na natuklasan sa procurement ng bilyong-bilyong piso na halaga ng COVID-19 supplies. Sinabi ito ni Senador Kiko Pangilinan sa gitna ho ng mga problema na kinakaharap ng Senado sa dalawang opisyal ng Pharmaly kabilang na si Lincoln Ong na nakadetain sa Senado at kay Crisel Mago na nananatili pong out of reach. Iginit nito na maraming dokumento at testimonya ang pwedeng magamit laban po sa mga sangkot sa procurement ng mga questionableng COVID-19 supplies. Brigada Balita. Mga kabrigada, inihayag naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na hindi mapaparusahan ang mga tao na tatangging magpabakuna dahil sa kawalan ng batas para dito. Sinabi ito ng kalihim matapos magbabala ni Pangulong Rodrigo Duterte na gagamit ito ng police power para pilitin ang mga tao na magpabakuna. Ayon kay Guevara, tama ang pag-invoke ng Pangulo sa police power bilang basihan ng kagustuhan nito na mabakunahan ang mga tutol sa COVID-19 vaccine maliban sa mga may valid na dahilan. Iginit ni Guevara ng nasabing kapangyarihan ay may tuturing na inherent right ng Estado at ng mga tao para sa self-protection. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng reports. Halos 400,000 doses ng Pfizer vaccine dumating sa Pilipinas. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada Live Report. Dumating sa Pilipinas kagabi ang halos 400,000 doses ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. Lumapag ang eroplano na may bitbit sa shipment ng 391,950 Pfizer doses sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 bandang alas 10 ng gabi. Dahil dyan, umabot na sa mahigit 70 million doses ang natanggap na bakuna kontra COVID-19 ng Pilipinas mula nang simula ng bansa ang vaccination program nito noong March 1. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na magiging prioridad ang Regions 3 at 4 sa deployment ng bagong batch ng Pfizer shots. Ipinunto niya na pwedeng mahirapan ang National Capital Region na oras na sumipa ang mga kaso sa Region 3 at 4. Sa ngayon, nasa mahigit 20 million na Pilipino na ang nababakunahan kontra COVID-19. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Ang gobyerno naman naglabas po ng mga panibagong patakaran para sa mga dine-out. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada Live Report.
Nag-issue ang Department of Trade and Industry at Department of Tourism ng mga panuntunan para sa indoor at outdoor dining sa ilalim ng alert level system. Makikita ito sa Joint Memorandum Circular 21-02 na pirmado ni na Trade Secretary Ramon Lopez at Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Tinukoy sa bagong panuntunan ang pagkakaroon ng physical setup controls kung saan ay kailangan ng mga kainan na maglagay ng dividers na gawa sa acrylic o kahit anong transparent material para sa mga face-to-face sitting arrangements sa indoor dining. Required naman ang alternate diagonal sitting para sa outdoor dining kung walang dividers na available. Pinatitiyak rin ng gobyerno sa mga restaurants ang sapat na daluyan ng hangin sa mga enclosed areas, hand hygiene at sanitation facilities at supplies, at ang pagpapanatili ng physical distancing na 1 meter apart sa lahat ng sides para sa mga upuan at pila. Sakop ng memorandum ang lahat ng restaurants na makikita sa loob ng DOT accredited accommodation establishments, fast food businesses, canteens, food courts, food parks at iba pang eateries na may dine-in services. Yan ang report at ng Yami Vit Batang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, umapila si Senator Christopher Bongo sa mga gustong tumakbo sa susunod po na halalan na palaging isaalang-alang ang interes at kapakanan ng mga kababayang Pilipino. Sinabi ni Go na patungo na naman ang bansa sa sagradong proseso ng demokratikong sistema kung saan pipili na naman ang taong bayan ng mga taong mamumuno at magsisilbi. Ayon kay Go, sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy ay dapat isipin kung papaanong makakatulong sa taong bayan na malampasan ang kasalukuyang pandemya at mga krisis na dulot nito. Dapat din anyang unahin ang tungkuling magserbisyo at proteksyonan ang buhay ng kapwa bago ang pansariling interes. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ibang balita mga kabrigada, nanindigan po ang Presidential Security Group na hindi applicable kay Pangulong Rodrigo Duterte ang limitasyon sa mga kasama na itinakda po ng Commission on Elections para sa filing of candidacy. Ito'y matapos sabihin po ng COMELEC na nasa 3 tao lang ang pwedeng kasama ng mga tatakbo bilang Pangulo at Vice Presidente bilang safety measures laban ho sa COVID-19. Iginit ho ni PSG Chief Colonel Randolph Cabangbang na si Duterte pa rin ang Pangulo ng bansa kahit maghahain ito ng COC bilang isang aspirant. Ipinunto ni Cabangbang na hindi pwedeng sabihin ng COMELEC na ito lamang ang poprotekta sa Pangulo. Tiniyak naman ng opisyal na nakikipag-ugnayan na ito sa COMELEC para sa magiging security arrangements para sa Pangulo. Brigada Balita. Mga kabrigada, naiulat po ng Department of Health na naitala nito ang 339 na mga bagong kaso ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 sa bansa. Sa isang press briefing ay sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na na-detect ng Philippine Genome Center ang mga bagong kaso. Dahil dyan ay umabot na po sa 3,366 ang kabuang bilang ng mga nakumpirmang Delta variant cases sa bansa. Ipinuto ni Vergeire ng 339 na Delta variant cases ay ang 45.3% ng 663 na variants of concern na naobserbahan po ng PJC kamakailan mula sa sequencing ng 748 na mga swab samples. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, sumipa po ang bilang ng COVID-19 cases sa New Zealand sa pinakamataas itong antas matapos po ang ilang linggo nitong Miyerkules. Naiulat po ng health authorities mula sa nasabing bansa ang 45 na mga bagong kaso na lahat ay matatagpuan sa pinakamalaki nitong city na Auckland. Dahil dito ay pumalo na po ang kabuang bilang ng mga kaso sa ilalim ng kasalukuyang outbreak sa 1,230. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 8 na naitala nitong Martes at pinakamataas naman sa mga daily cases na nairehistro mula pa noong September 2, 2021. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update.
Mga kabrigada, hindi napapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong binabantayan po ng Pag-asa. Gayunman sinabi ng Pag-asa na makakapekto pa rin ang trough ng bagyo sa Northern Luzon. Dahil dyan ay sinabi ng Weather Bureau na asahan na po ang moderate to rough na kondisyon ng karagatan sa southern o northern at eastern seaboards ng Luzon. Para naman sa panahon ngayong araw sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa ay asahan pa rin ang maaliwalas sa panahon na may tsansa po ng pulupulong pag-ulan na maaaring idulot ng localized thunderstorms. Nagbabala naman ng Pag-asa na maaari pa rin magdulot ng pagbaha o landslides ang mga biglaang pag-ulan. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Huwebes, sa palitan ng piso kontra US dollar 50.84, sa Canadian dollar 39.86, Singaporean dollar 37.34, Saudi Riyal 13.55, sa Euro 58.96, Chinese Yuan 7.86, at sa Japanese Yen sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority.